Ang bansang Aprika ay isa sa mga bansa na may pinakamalalakas at magagaling na boksingero. Sa katunayan, walang binatbat ang mga boksingerong Hapon sa mga boksingerong Aprikano. Isa po sa mga patunay dito, ang Hapon na nakalaban ni Casimero na si Yukinori Ogoni ay first round lang ang itinagal kay Pilipos Ngitumba, isang Aprikano na pinabagsak ni Casimero. ちょっとこれは良くないですね。反撃しない方が良いとは思うんですが。打ち合うか、また左をもらった。どうだ。攻めてくる。ロープを背負います。危険な戦い。自ら足を決め直したが左のフック。 At sa bidyong ito, malalaman natin kung paano pinasuko at pinabagsak ni Casimero ang buong bansang Aprika nang talunin nito ang pinakamagagaling at mahusay na boksingero nila. Ang pinakaunang Aprikano na nakalaban ni Casimero ay sobrang yabang at mapangmaliit na tao, pero halos mapatay siya nang makalaban niya si Cuadro Alas Janrael Casimero. Pinoy na bagito, tinakot at minaliit ng kalabang Negro sa kanyang unang dayo. Pero ang hindi nila alam, ang Pinoy na bagitong ito ay muntik mapatay ang kalabang Negro na veterano sa kanyang unang dayo. Sobrang lakas na suntok ang pinakawala ng batang boksingero. Halos humiwalay ang kaluluwa ng Negro laban nang matamaan ito sa kanyang ulo ng isang malakas na suntok na solido. Ang batang si Cuadro Alas ay minamaliit at tinatakot-takot lang noon bago siya maging angas ng Pinas. Kaya naman ang Negro na kanyang nakalaban ay muntik niyang mapatay at ang pamilya nito sa iyak ay halos mahimatay. Ating balikan ang unang dayo ni Cuadro Alas Janrael Casimero noong siya ay minamaliit at tinatakot-takot lang dahil siya ay bagito. Araw ng Sabado, December 19, taong 2009, dumayo ang bagito nating pambato na 19 anyos lamang noon na si Janrael Casimero sa Estadio Nacional, Managua, bansang Nicaragua, para harapin ang veteranong kampyon ng interim WBO Light Flyweight Division, ang Colombian boxer na si Cesar Cachilla. Meron itong kartada na 28 na panalo, 2 lamang po ang kanyang talo. Wala pa po sa kalahati ang record nitong si Casimero na may 13 panalo at sa larangan ay bagitong bagito. Bagamat undefeated pa itong si Casimero, ay underdog po talaga siya sa bakbakan na ito. Dahil ang inaasahan naman na nalo ng mga tao ay ang veteranong Negro. Dumagdag pa po yung pangmamaliit at sama ng tingin ng kalaban sa tuwing matatapos ang round ng kanilang laban. Kaya napapayuko na lamang po ang bagito nating kababayan. Sa round 1, batang-bata pa po dito si Casimero at nakakatakot naman ang itsura ng kanyang matandang kalaban. Nagsimula na ang bakbakan at cool na cool lang ang kalaban. Nagpakitang gilas agad ang bagitong si Casimero at ginamit ang liksi at bigat ng kamao. Bumawi naman ang at gustong i-overpower si Casimero. Dito ay parang nagpakitang gilas agad ang ating kababayan, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na tumama sa kalaban. Round number 2, malaki talaga ang paniniwala ng kalaban na kaya niyang manalo sa ating kababayan. Gusto niyang makakonekta ng solid kay Casimero, kaya lang di niya ito magawa dahil maliksi po ang ating pambato. Sa huling segundo ng round 2, bumanat si Casimero ng mga solidong suntok. Nag-angas naman ang kalaban at
baliwala daw, hindi daw siya nasaktan. Sa round number 3, tuloy ang bakbakan at parang walang gustong sumuko at magpatalo sa dalawang naglalaban. Sa round number 8, may isang napakalakas na suntok ang timing na pinakawala ni Casimero. Sa pool ang kalaban dahilan upang bumagsak ito sa ibabaw ng lona. Round number 9, nakarecover na ang veteranong si Cachilla. Siya pa ang agresibo at sumusuntok kay Casimero, pero nag-aantay lang po si Casimero ng tamang tiyempo. Sa round number 10, halata na ang pagod ng veteranong boksingero habang maliksi pa rin po ang ating pambato. Naging agresibo ito at gustong tapusin si Casimero, pero di pa rin umuubra ang kanyang estilo. Round number 11, dito natatapusin ng bagitong si Cuadro Alas ang veteranong kalaban. Animoy nag-aantay lang ng tamang pagkakataon si Casimero para maibato ang kanyang napakalakas na kanan na timing na tatama sa ulo ng kalaban. Tumayo ito at binilangan ng referee, pero sabi niya ay baliwala daw at hindi siya nasaktan, kaya tuloy ang kanilang laban. Gigil na gigil at nang rapido naman kaagad ng kaliwat kanang suntok ang ating kababayan. Ang huling suntok na kanyang pinakawalan na tumama sa ulo ng kalaban ang tuluyang tumapos sa kanilang laban. Paano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang buong bansang Afrika nang wasaki nito ang pinakamagagaling na boksingero nila, kaya ang ating bida ay hinangaan talaga at naka-score pa sa napakagandang si Ivana. Kiss love ng iyong mata, ngitit tawa na kay ganda, ang boses mo na kay lambing. Ang pinakahuling nakalaban ni Casimero na isang Aprikano ay si Pilipos Ngitumba. Siya ang pinakamahusay na boksingero ngayon sa Super Bantamweight Division ng bansang Namibia, kontinente ng Afrika. At alam nyo ba na first round knockout ang inabot ni Yokinori Ogoni, ang isa sa nagpahirap kay Casimero sa Aprikanong ito. Ngichumba 1ラウンドで日本の小国を沈めました。干勝負に強いNgichumba、右左ちょっとこれは良くないですね。反撃しない方が良いとは思うんですが、打ち合うか、また左をもらった。どうだ、攻めてくる。ロープを背負います。危険な戦い、自ら足を決め直したが左のフック止めました。 Pero si Pilipos Ngitumba na superstar ng Afrika ay binugbog at pinatumba ng ating bida. Paano? Isang halimaw na boksingerong kampyon na pinakamalakas sa bansang Afrika, superstar kung ituring at bayani nila. May hawak ng world record na pinakamabilis na tinapos ang kalaban sa pinakaunang suntok lang na kanyang pinakawalan. Round 1, 11 seconds KO. Iyak ang pamilya at wasak ang pangarap niya na makalaban sina Uya pagkatapos brutal na makatikim ng pagkatalo
sa loob lamang ng 3 round kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Araw ng Sabado, November 30, taong 2019, dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas Janrel Casimero sa Utilita Arena, Birmingham, United Kingdom para harapin ang kampyon ng WBO Bantamweight Division, ang kinatatakutan na si Zolani Tete. Isa itong superstar na boksingero pagdating sa bansa nila at ito yung kinatatakutang halimaw ng South Africa. Animoy isang presidente pag sinasalubong ang boksingerong ito. Literal na bayani ang turing sa kanya ng mga tao. Bato-bato ang katawan na parang hinulma para maging pinakamagaling na boksingero ang Afrikanong ito. At ito daw yung boksingero na kamag-anak ni Taguro. Bago niya harapin si Cuadro Alas Janrel Casimero, siya ay may 12 winning streak laban sa mga dekalibreng boksingero at karamihan sa kanyang mga nakalaban ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona. Ibig sabihin lang nito ay napakahusay at halimaw talaga si Zolani Tete pagdating sa ibabaw ng lona. Sa katunayan, ito ang may hawak ng world record na pinakamabilis na knockout win. Pinatulog ang kalaban sa loob lamang ng 11 segundo sa first round lamang ng kanilang laban. 11 seconds, mga kaibigan. Here to lay down something of a statement. He wants a unification battle against the Belfast hero Ryan Burnett, trained by Adam Booth. He is, in a lot of people's eyes, currently the world #1, Tete, but he's also been one of the great avoided fighters. I think very much so, John. An avoided man indeed. Oh, that's the reason why. Goodness me, first punch of the fight, and it's all over, he's knocked him unconscious. The fight is all over with the first punch of the fight. Ganito kabilis tinapos ni Zolani Tete ang kanyang nakalaban na si Siboney Goya, isa rin kinatatakutang boksingero ng South Africa. And there he was there. Whipped that shot in. There you go. Got you. Looked like he was trying to land a shot of his own. Ganito kalakas si Zolani Tete na araw-araw nag-gym. Halos mahimatay ang kalaban at di makahinga na kinailangan pa ng oxygen. Kaya naman sa kumpiyansa ng Afrikano ay madali na lamang daw niyang tatalunin si Cuadro Alas Janrel Casimero at parang salamin na babasagin niya ito. Business at hand is Janrel Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? Break. Iniisip agad niya ang laban nila ni Naoya Inoue na kung saan ito pala ay nakakasana. Kailangan na lamang niyang talunin si Cuadro Alas na ating bida. Once again, after this fight, he'll give him the opportunity to unify again against maybe the IBF and WBO champion Inoue. Mahaba ang galamay at matangkad na boksingero. Ito yung katangian ng halimaw na Afrikanong boksingero. Ngunit nangako naman ng isang magandang laban si Cuadro Alas Janrel Casimero. Hindi ko masasabi na may he cannot promise that he will be better than Manny, but he can promise that he will do his best and try to win this fight. Nag-umpisa na ang kanilang laban at kitang-kita ang bato-batong katawan at napakatangkad ng Afrikanong kalaban. Underdog na pala dito ang ating kababayan. Maingat ang dalawang boksingero. Hirap naman si Cuadro Alas na pasukin ng Afrikanong boksingero dahil sa tangkad at haba ng kamay nito. Tete had one whip which came in 11 seconds, the quickest ever in a world title fight. It's not that I suspect that might never be broken. Binabasa pa ni Janrel Casimero ang mga galaw ni Tete at ito ay kanyang pinag-aaralan ng husto. Todo payo naman ng taktika ang trainer ng Afrikano. Pagmasdan nyo pong mabuti ang galaw nitong si Tete. Yuyuko siya ng husto para maiwasan ang malakas na suntok ni Casimero. Round 2, sinusubukan ni Zolani Tete na kontrolin ang laban sa pagbabato ng mahabang jab kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Pero sadyang mabilis si Casimero at naiiwasan niya ito. Parang leon naman si Janrel Casimero na nakaabang lang sa pagkakamali ng kalaban. Nagbabato rin ito ng jab
upang matansya ang distansya ng kalaban. Todo motivate naman ang corner ni Tete at plano talaga nila na tapusin na si Casimero sa round 3. Round number 3, mababaliktad ang kanilang plano dahil dito natatapusin ni Cuadro Alas Janrel Casimero ang kinatatakutang halimaw na boksingerong Aprikano. Naalala ni Janrel Casimero ang galaw ni Zolane Tete nung round 1 nang yumuko siya ng gusto para iwasan ang suntok ni Casimero. Sa isang pagkakamali lang ni Zolane Tete, kumagat siya sa fake na suntok ni Janrel Casimero kaya siya ay napayuko, pero di niya nagawang iwasan ang totoong suntok na tatama sa kanyang bungot. Left foot's gone outside of the right foot of the southpaw. Right on the temple. Right on the temple. Right shoulder, right so right on the temple. He does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumped in with a body shot, which initially I thought was what had done it. And then... Dalawang beses na tamaan ang kanyang ulo na naging dahilan ng pagkaalog nito, kaya siya ay nahilok. Bumagsak siya at binilangan ng referee at halatang halata na hilong-hilo ito sa lakas ng suntok ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Ito na ang tamang pagkakataon para kay Casimero na nagmistulang leon. Nilapa ang halimaw na superstar ng Afrika. Wala itong nagawa sa bangis ni Cuadro Alas na ating bida. Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero. Sunod-sunod na suntok ang muling nagpabagsak sa kanya na parang Superman sa ibabaw ng lona. Sinubukan niyang tumayo at lumaban pa, pero parusang bugbog lang ang inabot niya, kaya itinigil na ng referee ang laban nila. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolane Tete stopped by Janrel Casimero. Tiningnan ng doktor ang Afrikanong boksingero at dito nila nalaman na di pala nito alam na tapos na ang laban. Iyak ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang kababayan na nakasuporta sa Afrika na nanunood ng laban niya. Nawala ito sa sarili dahil sa sobrang hilo, sa lakas ng mga natamo niyang suntok mula kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Dito naging bagong kampyon ng WBO Bantamweight Division si Janrel Casimero. Naging 3 Division World Champion na mga Pilipino at nagbigay ng karangalan sa bawat isang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ang kwento ng paghanga at pag-ibig ni Cuadro Alas Janrel Casimero sa isang napakagandang diwata at modelo na si Ivana Alawi at kung paano niya tinupad ang kanyang pangakong halik sa diwata nang siya ay manalo at nagwagi ng isang 3-round TKO laban sa batu-batong undefeated na Afrikanong boksingero. Muling tumibok ang natutulog na puso, lalo na ngayon na single na po ulit ang ating pambato. At ano ang mensahe ng dalaga na si Ivana Alawi sa nasaktang puso ng ating bida? Iyan ang ating pag-uusapan. Mula pa sa umpisa ay nasakta na at nabigo at tila ba na pagkaisahan na ng mundo ang isang boksingero na si Cuadro Alas Janrel Casimero. Lagi na lamang nabibigo, lalo na sa pag-ibig, at dumagdag pa dito ang mga tao na pilit siyang hinihila pababa, ginagawa ng kwentong masama upang siya ay tuluyang mawasak at masira. At sa kabila ng lahat ng ito ay lumalaban pa rin po si Janrel Casimero. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang ating bida at ang kanyang hinangaan na napakagandang diwata na si Ivana ay may mensahe pa sa kanya. Alam mo, iniwan na kayo, mag-move on na kayo. Ang dami, huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya. Move on. There are a lot of fish in the sea. Depende, kung yun nga yung mga tipo ko nasa iyo, pwede, diba? Ikaw ang mag-DM sa akin, hindi ako mag-DM sa'yo. At alam nyo po ba mga kaibigan na may pangako pa po ang ating bida sa napakagandang dalaga bago ang kanyang laban sa isang undefeated na boksingero ng bansang Afrika na ikikiss niya daw si Miss Ivana pag siya ang nanalo at nagwagi sa laban nila.
alam natin na type mo si Labi po at saka si Ivana Alawi. Sino mas gusto mong maging leading lady sa kanilang dalawa? Si Ivana. Ivana? Gusto mo pa rin ba siya makiss pag nanalo ka? Oo, gusto ko na makiss siya. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na darahis ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na darahis ko. Sarap. Sarap. Sana marinig niya to, sana ma-share na. Okay. Kilig na kilig naman po ang dalaga dahil sa mga sinabing ito ni Janril Casimero na ating bida, at mukhang may pag-asa talaga ang ating pambato sa puso ni Ivana. Ay naku. Pag naging kami nga, isasabihin ko sa inyo. Nayakan, ilang na maganda, lalapit sa mundo. Araw ng Sabado, September 26, taong 2020, sa Mohegan Sun Casino and Casbah, Connecticut, USA, naglaban si Cuadro Alas Janril Casimero kontra sa undefeated na boksingero ng Africa na si Babyface Terminator Duke Maika. Sa unang round, naging matigas talaga at malabakal ang panga ni Janril Casimero. Gusto niya talagang patunayan kay Ivana Alawi na kaya niyang manalo at wala siyang sinayang na oras at binugbog niya ng husto ang boksingerong Aprikano. Sa pag-uumpisa ng round 2, kinakapos na agad ng hininga ang Terminator dahil siguro sa lakas ng pinapakawalan ng mga suntok ni Cuadro Alas na Predator. Puro power shot naman agad ang pinapakawalan ng suntok ng ating pambato at baliwala sa kanya ang lakas ng mga kamao ng Terminator hanggang sa may isang napakalakas na suntok na galing kay Casimero na nagpabagsak sa Terminator. Tumayo ito at lumaban pa pero halatang halata na hilong-hilo na siya. Parang naging halimaw naman si Cuadro Alas na nagpakawala ng kaliwat kanang power shot. Walang nagawa ang Terminator na kalaban sa tindi ng mga suntok na pinapakawala ng ating kababayan. Lumabas na lang ang dila nito at tumirik ang mata sa sakit ng natamo niya sa ating bida. Hilong-hilo si Maika at di na niya alam ang nangyayari sa kanya. Sa round number 3, dito natatapusin at ite-terminate ni Cuadro Alas ang Terminator na kalaban. May bakal na panga at pangangatawan. Walang nagawa at wasak sa aserong kamao ng ating kababayan. Kaya sinuri ng doktor kung okay pa ba ang kanyang kalagayan. Sa sobrang hilo ay 10-10 na pala ang paningin nito. Kaya nandilat na ang mata ng referee sa Terminator na kalaban. Tuloy pa rin ang kanilang laban at parang naging halimaw ulit si Casimero sa pagpapakawala ng malalakas na kamao hanggang sa itinigil na ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang depensahan ng Aprikano ang kanyang sarili sa laban at dineklarang panalo ang ating kababayan. Dahil sa panalong ito ni Janril Casimero ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang matupad ang kanyang pangako. Isang napakatamis na halik sa kanyang hinahangaang modelo, ang napakagandang diwata na si Miss Ivana Alawi ang muling pumawi sa nasaktang puso ng ating pambato. Kiss love ng iyong mata, ngitit tawa na kay ganda, ang boses mo. Kung talagang sila ang nakatadhana sa isa't isa ay di natin ito mapipigilan. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.